Hello vlog! So, kakabangon ko lang. Hindi kagising, kabangon ko lang. Nagkakape na ako, paubos na yung kape ko. Pupunta tayo kay Angel. Kukunin ko yung pinareserve kong biryani. Pinareserve. Hindi ko pinareserve yun. Binigay lang niya yun sa akin. Nagluto kasi siya nung Chinese New Year. Hindi ako lumabas kasi ang alaga ko yan dito. Hindi umalis. Hindi sumama sa bakasyon sa mga magulang niya. Kasi daw marami daw siyang pag-aaralan. Nag-aaral nga naman siya buong araw. Parang ako tuloy yung sumasakit yung ulo, nakikita ko siya nag-aaral buong araw. Kaya bababa tayo at kukunin natin yung biryani kay Angel. Kundi na lang itong kape ko. Hindi kasi ako makaalis-alis ng bahay kapag hindi ako nagkakape. Maglalakad ako ng 15 minutes. Depende sa lakad kung mabilis ako maglakad. Papunta kay Angel. Medyo malaya pero okay lang. At least free na yung pagkain. Tawag. Ito naman talaga lagi tong wrong timing ka talaga lagi. Kung saan bababa ako. Voice over tayo dito na banda mga day. Kasi nga meron akong katawagan. So dito na ako dumaan talaga sa beach para mas mabilis. Hindi na talaga ako dumaan sa highway. Pwede na naman ako dumaan doon. Pero mas mabilis dito. Tapos may nakikita akong panaka-naka nagja-jogging. Parang na-miss ko tuloy yung pagja-jogging. Nauna nga akong dumating dito kay Angel sa Kadore. Nagantay pa ako sa kanya. Siguro na mga 10 minutes lang naman. So hindi naman ganun ka tagal yung pag-aantay ko. At hindi naman talaga malamig. So okay lang na mag-antay ako sa kanya. Nung nakita ko ngayon dala ni Angel, binuksan ko na kung ano yung mga dala-dala niya. Ang bango ng isda, ang bango ng pagkaprito, hindi na talaga ako nakatiis. Talagang kumain talaga ako doon. Sabi ko hindi ako kakain doon kasi uuwi ako. Dito ako sa baba ng building kakain. Pero sabi ng isda, kumain ka na. Kasi ang sarap ko. Ang tagal kong hindi nakakain ng isda. Sa totoo lang. Hindi na talaga tikim tong ginagawa ko. Kasi talagang hapunan na talaga ito. Hindi ko na talaga mapigil yung sarili ko na kumain. Inalok pa ako ni Angel bago siya bumaba kung kailangan ko daw ng spoon or ng tubig kasi nga kung gusto kong kumain. Sabi ko hindi kasi uwi ako. Pero ang nangyari ay naghapunan ako ng maaga. O diba? Tamang diet yan. Halos maubos ko na yung isda bago ko pa tinanong si Angel kung meron ba siyang isda na naiwan sa sarili niya. Kasi nga naman binigay niya sa akin lahat-lahat. Ako ba naman na para nakakita ako ng isda ay feeling ko heaven. Buti na lang at merong toilet sa taas so nagugas ako ng kamay at saka kumain na. Ang sarap talaga kumain kapag nakakamay. Lalo pat may kakwentuhan na kasama. O diba? Doon yung kwentuhan na tamang lang, kwentuhan ng buhay na puro utang mga bayarin, ganun. Habang kumakain nakipagkwentuhan ako kay Angel, ang isip ko alam nyo kung hinahanap ko yung sausawan na medyo maanghang para sa pritong isda. Kahit walang sausawan, basta mayroong Angel na laging nag-aalala para sa pagkain ko, okay na yon. Swak na talaga yon para sa akin.